Alright, so another speaker na naman ang i-review natin ngayon dito sa channel. So this time, ito yung Tronsmart T7 Lite. Isa itong portable na outdoor speaker. So tara guys, pag-usapan natin to kaya huwag na natin patagalin pa. Let's do this! What's up guys? Ako nga pala si Poy and welcome back sa channel. So tara, sabay-sabay natin i-unbox to and let's see kung kumusta yung kanyang design, yung kanyang overall performance at yung mga features na meron dito. Okay, so ganito yung itsura niya kapag binuksan natin yung box. So unang bubungad sa atin guys, yung mismong speaker, itong T7 Lite. As you can see, meron pa siyang layer ng cardboard at dito sa loob guys, makikita na natin dito yung kanyang quick start guide, yung warranty card at meron siyang kasamang USB-A to USB Type-C cable for charging. And basically that's it guys, yun na yung laman ng box at ito na yung Tronsmart T7 Lite. So as you can see, very compact, mabilis lang siyang bitbitin. And then para sa kanyang design, nagustuhan ko siya kasi very minimal lang yung pagkaka-design niya dito. Meron siyang Tronsmart branding dito sa harap. And then dito sa may likod, andito na yung kanyang mga buttons, yung port, and of course meron siyang kasamang strap. Ayan. Sa kanyang overall build quality, made out of plastic yung kabuuan niya, pero meron siyang fabric no sa buong body niya guys. So naka-cover siya ng fabric, and then yun nga, meron siyang mga rubber no, which is dun sa mga buttons niya. Sa buttons nito guys, of course, meron tayo ditong power button, meron siyang Bluetooth pairing button, yung kanyang up and down volume button, meron tayo ditong pause and stop button, and of course yung kanyang sound pulse button. Yung katabi ng sound pulse button, meron tayo dito makikita na rubber cover no, na meron nakalagay na T7 Lite. Kapag binuksan natin to guys, meron siyang USB Type-C port, meron siyang reset button at pwede tayong maglagay dito ng micro SD card. Para naman sa specification nitong T7 Lite, meron na tayo ditong Bluetooth 5.3 connectivity, CBC yung kanyang audio codec, and then yung total power nito guys is 24 watts. So ganito kaliit na speaker, magkakaroon na tayo dito ng 24 watts na output. Mamaya malalaman natin kung gaano siya kalakas no. And then bukod pa dito guys, yun nga, meron siyang dalawang stereo driver dito sa harap. And then meron tayong tatlong passive radiators. So meron tayo dito sa may bandang taas at yung kanyang sides dito sa magkabila. One of the best feature na nagustuhan ko dito sa T7 Lite ay pwede natin siyang ilubog sa tubig. Yes, kasi naka IPX7 na siya. So okay na okay talaga to pang outdoor na speaker no, kung naghahanap kayo ng pwede nyo magamit kapag nagka-camping kayo or madalas kayong umakyat ng bundok, madalas kayong pumunta sa mga sapa-sapa, sa mga river. So kahit na malubog to or aksidente nyo siyang mabitawan, eh hindi naman to masisira. So buksan na natin to guys para mapakita ko sa inyo yung lighting effect. Yan. Very colorful. So meron tayo guys sa magkabilang dulo. And actually pwede natin itong baguhin At yung pangalawa pala sa pinaka nagustuhan kong feature dito ay supported siya ng app. So pwede natin i-tweak pa or i-customize yung kanyang EQ kung ano yung gusto nating timpla. And of course pwede natin palitan yung lighting effect nito. By the way guys, meron na pala itong built-in na microphone no. So supported siya ng Siri, Cortana, and Google Assistant. So pwede natin siyang utos-utusan kung gusto natin mag-play ng ibang music kahit hindi natin to hawakan. Pwede natin siyang i-command via smartphone kung saan siya naka-pair. Alright, so na-pair ko na itong Tronsmart T7 Lite dito sa phone ko. Parinig ko na sa inyo guys yung audio quality niya, pero mag-start tayo sa 50% volume. 80%. Uy! 100%. Wow! Try to deny it, but it's coming from someone you love. Not the wisest to deceive. Narinig nyo naman na solid yung bass niya, no? Nakatulong din talaga dito yung tatlong passive radiators nito na meron dito. So, mag-test tayo guys, and then ngayon naman iti-test natin yung sound pulse. Tingnan natin kung ano yung pagkakaiba dun sa default EQ, tapos i-compare natin siya sa may sound pulse. Uy!
Meron talagang pagbabago guys kapag naka-on yung sound pulse niya, no? So may extra boost siya sa bass na kung mahilig kayong makinig ng music na ma-bass siya. So yeah, meron tayong option dito para yun nga mas ma-boost pa siya. So yun guys, ito yung Tronsmart T7 Lite at yung mga pinaka nagustuhan ko dito, unang-una supported siya ng app, meaning pwede natin siyang controlin via app or pwede natin ibahin or i-customize, timplahin pa yung EQ niya at yun nga pwede natin makontrol din yung lighting effect niya or yung kanyang LED lights. Pangalawa na nagustuhan ko dito is yung kanyang IPX7 which is very useful, no, sa mga mahilig talaga dyan na mag-outing at madalas sa dagat or mahilig makinig ng music sa malapit sa pool. So hindi kayo mag-aalala na kahit na mahulog to sa swimming pool, okay pa rin siya, hindi siya masisira. And lastly, of course, hindi magiging maganda ang isang speaker kung hindi maganda ang audio quality. So narinig nyo naman guys kung gaano kaganda yung tunog nitong Tronsmart T7 Lite. Very clear siya, buong-buong tunog niya. At nakatulong din talaga dito yung kanyang sound pulse kung mahilig tayo makinig ng mga bass na music. May enjoy natin yan dito sa Tronsmart T7 Lite. So yun guys, I hope na nag-enjoy kayo sa panonood at nakatulong itong video na ito kung naghahanap kayo ng portable na outdoor speaker na pwede nyo magamit. Isa ito sa pwede kong i-recommend sa inyo. Kung interested kayo dito sa Tronsmart T7 Lite, nag-iwan ako ng official link dyan sa description box. Check nyo na lang. Alright, so paano ba yun guys? Hanggang dito muna sa ngayon. Ako nga pala si Poy, unboxing anything just for you. Nice.